kina Cedric at Zimaraz at yung higaan din nila, no, yung mga magiging higaan tulad sa higaan nga, ano ba mga nakadetina dito. Sa panayam kina Cedric at Raz Jr., sumuko sila daw at hindi inaresto. Ang paliwanag nila dito, June, ay dahil daw NPA, kilalang NPA infested area itong Dolores sa Eastern Samar, ay bigla raw silang tumakas nang matunugang meron ng isang armadong grupo na sa kanilang akala daw ang una ay mga NPA, kung kaya sila daw ay tumakas sa tumakbo sa may bahagi ng oras sa Eastern Samar. Pero nang malaman daw nilang mga NPA daw yung mga humahabol sa kanila, ay voluntaryo na raw silang sumuko sa mga ito. Pero iba naman yung kwento ng ilang mga ahente ng NBI na sumama sa operasyon na ang sinasabi nga nila June ay naging pahirapan nga raw yung paghuli dito sa dalawa, subalit naging matagumpay pa rin. Samantala, umaasa si June na nadadowngrade ang kaso niya from serious illegal detention to illegal detention na lang dahil wala naman daw ransom na binayan at gate pa niya ay wala rin daw pamuhubog na naganap dahil di naman daw nagpang-medical legal si Bong Navarro. Samantala, June, dumating na rin dito yung mga kapatid ito, si Jim Raz at si Cedric Lee, si Bernice Lee. At ayon naman kay NBI Deputy Director for Regional Office Services, Rafael Ragos, ay mas makakabuti daw na sumuko na lamang itong mga iba pang mga kasamahan ni Cedric tulad din si Denise Cornejo para dahil, sabi dito ng NBI June, ay hindi raw sila titigil hanggat hindi sila na-aresto. Narito ang magkusunod na pahayag ni Cedric Lee at ni Deputy Rafael Ragos. May sinasabi pang there's an there's such a thing as with this offline offline rate, sinasabi nyo, offline ni Bong. What I know from the operatives, tumakbo din nagmana. So that pressure may have led to the voluntary surrender. I will try to get more of this fugitive from justice.